So, hello everyone! Ako nga pala si Kimberly Kundima, yung Information Technology students from Quezon City. Technology student, pero mukhang hindi techie. Pero ngayon, tuturo ako kayo ng 8 best group policy settings for mga administrators, especially doon sa mga big companies. Nagagamit to usually doon. So, let's start. First is gumagamit po ako ng VirtualBox para po hindi po magalaw yung settings ng computer ko. So, ang gagawin natin ngayon is yung number 1 syempre. And gagawin natin is Control Window plus R. Then lalabas po yung ayan. Then type natin yung edit dot MSC para lumabas po yung group policy settings. Ang local group policy editor. Dito po natin i-edit lahat ng policy settings for administrators. And doon na po sa number 1, pagbawal ang access sa control panel ng ibang users. First is punta po tayo sa user configuration, this one. And then punta po tayo sa administrative templates. Tapos, piliin po natin ang control panel. Then, sa control panel is may makikita po tayong iba't ibang choices. Tingnan natin. Ayan. Meron dyan, not configured. So, ang pipiliin lang po natin is prohibit access to control panel settings. Ayan. Tapos lalabas po itong prompt na to. Then, ang gagawin lang po natin is i-enable to. Then makikita nyo po dito yung lahat ng descriptions. Like setting removes control panel from File Explorer. Dito namang settings, remove PC settings from start screen, settings charms. Ayan. Ayan pa din. Pag na-enable mo na siya is i-apply mo na siya. Then, okay. Yan. Wala na ma-access sa control panel ng ibang users. Then, next naman po natin, number 2 is ipagbawal ang access sa command prompt. Ayun naman, ipagbawal sa ibang users ang pag-access ng command prompt. Punta po tayo dito pa rin sa user configurations, then punta tayo sa system. Then, click natin yung prevent access to the command prompt kasi ito naman yung hindi natin ina-allow yung users na ipa-access to. Enable lang po natin. Then, we can click yes. Repressing also. Para hindi talaga na ma-access. Then, meron din ditong description sa makikita natin. Then, click apply. Yun, na-enable na natin siya. So, hindi na nila ma-access yung command prompt. Then, yung number 3 naman is i-deny ang access sa lahat ng removable storage. Like USB, flash drive, ganon. Punta lang po tayo sa removable storage. Babalo na ako. Ay, wait. Then, ito lang pala. Ayan, pindot mo na yung removable storage. Then, click natin yung removable classes. Denied all access to all removable storage. Tapos, enable lang natin to. Ayan, na-enable na natin. Then, dapat nasa baba ka, B. Umakyat ka, B. Yan, para makita kita. Then, apply lang natin. Ayan na, nakikita nyo, naka-enable na siya. So, hindi na siya pwedeng, hindi na ma-access ng, kunyari, magsasaksak kayo ng USB, tapos magka-transfer kayo ng files doon sa USB is, hindi na siya allowed. Hindi siya gagana kasi nga, in-enable natin yung deny all access. So, safe ang ating mga importanteng files or mga
kailangan ng data privacy na files, like sa company na mga information, personal information ng mga clients natin. Then pang-apat naman po is ipagbawal natin ang pag-install ng unwanted software. So punta lang po tayo, dito na po tayo sa computer configuration, then administrative templates, tapos Windows components, Windows, not instant, diba nabubulol ako? Installer pala B. Tapos, Windows, not ito, prohibit users installs. And enable lang natin to be. Tapos, meron tayong lumabas dito na user install behavior. So, piliin lang natin yung hide in user install. Then, apply na natin. Then, okay, ayan. So, wala nang, yung ibang users is hindi na siya pwedeng makapag-installs ng other apps like that. Then, dito naman tayo sa turn off Windows installer. Ito, para wala talaga silang ma-install B. Then, enable natin. Then, meron tayo ditong mga choices ulit. So, pindutin natin yung always, para always wala silang ma-install. Okay? Then, apply. Okay. Then, enable na natin sila. So, wala na talaga silang ma-install. So, ang next natin mga V is yung number 5, yung guest account, is need natin siyang i-disable para pag nag-login yung guest account is may password pa rin. Ito tayo dito sa Windows settings, security settings, local settings, security options, then nakikita natin yung account guest account status is naka-enabled. So, kailangan natin siya i-disable. Para if mag-login man, is yun na nga, may password pa rin. Hindi siya makakalagin basta-basta. Save ang computer mo. Then apply, okay. Then, yan, disabled na siya. Then, So, ang next na natin mga B is yung number 6. Huwag i-share. No, mali na naman ako. Huwag i-store ang LAN manager hash values sa susunod na password chain. So, yung mga hash na password na luma, yung pinalitan mo is hindi na siya ma-save. Para hindi magamit ng hackers or mga unauthorized person para gamitin ito sa mga masasamang intensyon or mga masasamang bagay. So, punta lang tayo sa computer configuration pa rin, then Windows settings. Windows settings. Dito na tayo. Tapos, punta tayo sa security settings. Tapos, local policies. Then, security options. Dito B. Then, makikita natin dito, security. Do not store LAN. O, yun lang yung hanapin nyo ah. Huwag na maghanap ng iba. Asa na yun, B? Natin mahanap. Ayan, dito lang. Eto, B. I finally. Tagal. Tapos, ang gagawin natin is, di ba naka-enable siya? So, i-disable natin siya para hindi ma-store na yung password. Dating password. Ayan. Na-disable na siya. So, okay na yan. Then, ang 7 naman is, pigilan natin ang auto start habang may naka-log on na user tuwing update. 'Di ba ang hassle pag ano, may ginagawa ka tas biglang may Windows update tas magre-restart 'yan, 'di ba? So, 'yan yung babaguhin natin sa settings niya. Doon tayo punta sa Windows template. Saglit lang, Bia.
Close natin yan sila. Windows, ito, Windows components. I finally find it. Tapos Windows Update mga B. Ito, dito sa pinakababa. Tapos, click Manage and GB. Skip muna natin yan. Turn off auto restart. Ito B. Auto restart will log on user automatic updates installation. No auto restart. So, enable lang natin to mga B para hindi siya mag-auto. Tas, then ito B, pwede natin siya lagyan ng, enable natin siya. Tapos makikita nyo yung ano yun. Pwede mo siya lagyan ng 18 to 180 minutes. When the timer runs out, then magre-restart na siya, proceed. Ayan, naka 15 minutes. So, okay na yan para sa akin. Then, play ko na siya. Then, okay. Dito naman is, pwede natin siyang reprompt for start this schedule. Reprompt, pag-prompt muna siya bago siya mag 10 minutes. Para hindi siya istorbo sa mga ginagawa natin. Ito naman, pwede natin siyang i-delay. Yan, 5 minutes lang, then apply. Okay. Eto naman is pwede nating i-reschedule yung automatic updates schedule installations. Enable natin, then pwede siyang into 3 minutes lang. 3 minutes B. Ay, 1 lang. Ano yun? Okay na yan, apply na natin. Apply na natin. Yan, yung number 8 is audit policies. Ang gagawin lang naman natin is navigate ko kasi kayo kung saan siya makikita. So, dito na tayo sa computer configurations. Then, um, ayan, security settings, then account policies, yan, may local policies din. Nandito yung mga audit policies, which is yun yung may audit ng mga login, account management, and directory service access, login events, object access, policy change, privilege use, and process tracking, nabubulok ko. So, that's it, mga B, para ma-secure ang ating computers from mga hackers, sending malwares. Ayan. Bye, Ma'am B. Thank you sa pakikinig kahit ang boring. Bye.